Simula po nang pumutok ang insidenteng kinasangkutan ni Vong Navarro, sinikap po ng GMA News na makapanayam ang TV host sa ngalan siyempre ng patas na pamamahayag. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin pinauunlakan ng kanyang kampo ang hiling na interview ng GMA News. Patuloy pong sisikapin ng GMA News na makapanayam si Ginoong Navarro. Samantala, karagdagang police visibility sa tahanan ni Vong Navarro ang ibibigay ng Department of Interior and Local Government o DILG at the Philippine National Police o PNP matapos humingi ng proteksyon ng kampo ni Navarro. Pero ang hirit ng kampo ni Denise Cornejo, ang dalaga at hindi si Navarro ang dapat bigyang proteksyon ng mga polis. May report si Sandra Aguinaldo. Tumagal na mahigit 1 oras ang meeting kanina ni na DILG Secretary Mar Rojas at ng manager at abogado ng actor-host na si Vong Navarro. Nasa meeting din si PNP Chief of the Directorial Staff, Director Leonardo Espina. Doon, hiniling ng kampo ni Navarro sa PNP na kung sino man sa mga nambugbog kay Navarro ang may baril, sana'y maalisan ito ng lisensya. We ask for a revocation and we have been assured that it will be reviewed. Pag-aaralan po nila kung paano, because meron pong mga proseso ito, hindi naman po ito basta-basta lang pwedeng aktuhan. Sa pahayag ni DILG Secretary Mar Rojas, sinabi ng kalihim na pag-aaralan daw ng DILG at ng PNP ang hiling na ito ng kampo ni Navarro. Nauna nang sinabi ni Navarro sa kanyang affidavit na isa sa mga lalaking nakita niya sa condominium unit ni Denise nagtutok ng baril sa kanya. Nauna nang sinabi ni Cedric Lee, isa sa umunay ng bugbog kay Navarro, na wala siyang dalang baril noong gabing iyon. Hindi rin mo totoo may baril akong dala. Wala po akong dalang baril. Meron po akong 2 baril na lisensyado, pero hindi ko dinadala dahil expired na po ang permit to carry ko. Ayon naman sa Firearms and Explosives Division, sa Pebrero ng taong ito mapapaso ang lisensya ni Lee. Kung gusto raw ni Navarro na maalisan ito ng lisensya, kailangan duman ito sa tamang proseso. He will go through the court, request the court while there is a case against the person, and would like to request the court that the license be suspended so that the firearms itself could be deposited to the Firearms and Explosives Office. Hiniling din ng kampo ni Navarro kay Rojas na bantayan ng mga pulis ang bahay ng pamilya nito. Meron daw kasing natatanggap na death threat si Navarro. Papadagdagan na raw ni Rojas ang police visibility sa tahanan ni Navarro para masiguro ang kaligtasan ng aktor at kanyang pamilya. Paglilinaw naman ni Manalo, hindi sila humiling ng security escort para kay Navarro at pamilya nito. Merong hindi kilalang taong umaaligid at nagsabi pang pinabubuksan niya yung gate. Now, aside from this, Mr. Vong Navarro has been receiving anonymous text messages. Sagot naman ng kampo ni Denise Cornejo, dapat ang dalaga ang protektahan ng PNP imbis na ang lalaking nanggahasa umano sa kanya. Sabi ni Attorney Howard Calleja, abogado ni Denise, malinaw naman sa social media tulad ng Twitter at Instagram ang mga pagbabanta umano sa buhay ng dalaga. Sasabugan siya ng asido, tatapunan siya ng kung ano-ano. They're even threatening on her life, safety, and also of her family, question and everything. So, I think, doon pa lang, if they would like to give anybody security, I think my client, or si Denise, is more credible to have the security. Papaimbestiga na rin ng DILG kung may nilabag na protocol ang mga taga-SPD. Iniutos na rin daw ni Rojas sa PNP SOSYA na silipin kung may kakulangan ang mga gwardya sa condo ni Cornejo. Kanina, pinuntahan ng Taguig City Police ang Forbes Wood condo kung saan naganap ang umunoy rape kay Denise at pambubugbog sa actor TV host. Pero sa lobby at hallway lang sila pinayagan at pinagbawalan din kumuha ng litrato o video. Wala rin silang nakausap ng kapitbahay o gwardya. Sa panayam ng GMA News sa isang testigo, sinabi nitong dumaan lang ang grupo ni Lee kasama si Navarro sa mga security guard ng Forbes Wood Heights na wala raw ginawa o di man lang nagtanong. Yung mga guard dito parang ano lang sila, parang nagulat sila na ba't may nilabas na gano'n, parang wala lang sila kanila, wala silang reaction man lang. Sa gitna na lahat ng ito, sinabi ng manager ni Navarro na bumubuti na ang lagay ng aktor. Physically, he's getting better, no? Siguro I would say may mga moments pa siyang may nararamdaman mo yung trauma niya. Natatakot pa rin siya mag-isa. Gusto niya may kaibigan palagi siyang kasama. Sandra Aguinaldo, GMA News.